2,000 taon nang nakalipas ay ipinakita si Great Spirit Leno na nais na daw magpunta sa Demon Castle para makipagkasando sa Demon King. Nang bigla silang atakihin ng isang god na si Nus Galia, dahil nais daw nitong gamitin ang sinapupunan ni Leno para ipanganak ang anak niya na tatapos daw sa Demon King. Subalit ayaw pumayag ni Leno na ipagamit ang bahay bata niya sa siraulong god kaya nagpalabas siya ng mga halaman na tumusok kay Nus Galia pero nakontrol ito ng god. Pero nang itatanim na sana ni Nus Galia ang mga buto niya sa sinapupunan ni Leno ay biglang dumating si Anos na nagpalabas ng apoy, saka dinukot ang puso ng god at tuluyan na itong pinaglaho. At dahil sa nangyari ay nakuha na talaga ni Anos ang tiwala ni Leno, pero dahil nare-reincarnate lang ang mga god ay pinabantayan pa rin ng bida si Leno kay Shin. Pagkatapos ay nagpunta sila Hero Canon sa Demon Castle para pumayag sa pakikipagkasundo ng Demon King para sa kapayapaan ng lahat ng mga nilalang. Kaya inalay ng bida ang sariling buhay para magkaroon ng isang malakas na spell na siyang naging barrier sa mga teritoryo ng iba't ibang mga nilalang. Sinamahan ni Shin si Leno hanggang sa makauwi ito, subalit meron daw bad news sabi ng mga fairy dahil may mga halimaw na lobo, pero agad itong pinagpapaslang ni Shin. At nang may halimaw din sa likod ni Leno ay may nagligtas sa kanya, na nakita nilang si Anos pala na na-reincarnate. Sa present naman ay sinalubong si Anos ng mga alagad niya at maging ng magkapatid na chicks. Dumating din sila Misa at Lane na magkasama, na inaasar ng mga kasama na nagde-date daw. Pagpasok sa Demon Academy ay minamaliit pa rin si Anos ng ibang mga demon na hindi nakakakilala sa kanya. Saka naman ipinakilala ng sensei nila ang bagong mga exchange student mula sa Hero Academy na sila Bianca at Zeshia. Hindi ito nagustuhan ng ibang demon pero giit ni Mano Sensei na si Jego lang daw ang may kagagawa ng huling kaguluhan. Umupo sa tabi ng bida ang dalawang bagong kaklase, saka ipinakilala ang bago nilang sensei na si Eldmed. Nalingid sa kaalaman nilang sumapi sa kanya ang kaluluwa ng god na si Nus Galia na dating pinaslang ni Anos. Nagsimulang magturo si Eldmed tungkol sa tunay na Demon King na si Anos Voldegard daw na nakaupo ngayon sa klase nila pero hindi ito matanggap ng mga pure blood demon dahil isa lang daw hybrid si Anos. Kaya isiniwalat ni Eldmed na alam niya ang katotohanan dahil siya daw si God Nus Galia saka sinakal niya ang mga pangahas na pure blood demon. Tapos nagbabala si Nus Galia na ipinanganak na daw ang Child of God na tatapos sa Demon King. At dahil ayaw pakawala ni Nus Galia ang mga demon ay pinalabas ni Anos ang sword niya, pero malakas ang loob ng God na hindi siya papaslangin ng bida dahil masisira daw ang balanse ng mundo. Pero sinaksak pa rin siya ng bida hanggang sa masawi. At agad na ni-revive sa kanilimitahan ang kapangyarihan sa 10%. Tapos inutusan na ito ng bida na magpatuloy sa trabaho bilang sensei nila. Kaya naman nagtataka ang mga kasamahan ni Anos kung paano naaatim ni Nus Galia na magturo sa klase nila gayong kanina lang ay pinaslang siya ng bida. Pero naisip din nilang iba kasi mag-isip ang mga gods kumpara sa mga tao. Pagkatapos ay napagpasyahan ng bida na hanapin kung sino ang Child of God na tinutukoy ni Nus Galia. Tinawagan nila Ledriano si Bianca para ibalita ang natuklasan nilang mapaminsalang mahika na naiwanan daw ni Jurga. Pagsapit ng hapon ay nagkita sila Lay at Misa na pareho daw walang napala sa paghahanap. At habang naglalandian ang dalawa ay nagpakita naman si Gerard dahil ipinadala daw ito ng tatay ni Misa. Kinagabihan ay ipinaalam ni Anos sa mga kasama na nais niyang magkaroon ng malaking okasyon kung saan nais niyang magkaisa ang mga demon na hybrid at mga pure blood. Nang biglang tawagan ni Sasha ang bida dahil may umatake daw kay Revest, at giit ni Revest na nakidnap daw si Mano Sensei subalit makikita naman nila ang lokasyon nito dahil nagamitan niya ito ng magic. Nag-teleport si Anos nang makita niya si Melheis na sinubukan niyang gamutin pero pinipigilan siya ng isa sa 4 evil royals na si Zyke na alagad daw ni Eldmed. Samantala dinala ni Gerard sila Lay sa kinaroroonan ng kalahati ng magic sword, na agad na kinuha ni Gerard saka inatake si Misa. Nakita naman nila Bianca at Zeshia sila Ledriano na naging asol ang mga balat dahil sa nakalaban. Nang magpakita sa kanila si Zabro na isa rin daw sa 4 evil royals. Maging kila Sasha at Misha naman ay nagpakilala si Rinka na isa ring tauhan ni Eldmed, at lahat pala ito ay nakikita ni Anos sa isang screen. At kahit na kayang paslangin ng bida si Zyke ay pumayag siya sa laro na gusto ng kalaban, kung saan kailangang hulaan ng bida kung sino ang tinutukoy ni Eldmed na Child of God. At kung sino ang matatalo ay hindi makakagamit ng magic sa loob ng 5 segundo na maaaring samantalahin ni Zyke para paslangin ang bida. Kaya nagkaroon sila ng isang kontrata gamit ang magic bago magsimula ang laro. Ngunit sa kabila ng kontrata na ginawa nila ay tinraidor pa rin siya ni Zyke, dahil may mga kasama pala itong nagtatago na nagpalabas ng mga magic barriers. Kaya binasag na ng bida ang kontrata. Saka sila sumugod at pinaslang si Melheis subalit pagtingin ni Zyke ay naubos kaagad ni Anos ang mga kasama.
Dahil hindi lang umaasa sa magic power si Anos kundi pati sa physical power niya. Saka naman nagpakita si Melheis dahil isang ilusyon lang pala ang napaslang ni Zyke. Hindi makapaniwala si Zyke dahil pinapaglaruan lang pala siya ni Anos, kaya sinubukan itong tumakas subalit ginawa siyang maamong kwago ng bida. Samantala isiniwalat ni Gerard na si Misa daw ang anak ni Great Mother Spirit Leno na tinutukoy nilang Child of God kaya nais niyang kunin ang life source nito. Naglaban sila Gerard at Lei, at dahil may magic shield si Gerard ay si Lei ang nasaktan sa pag-atake nito. Kaya sinubukan ni Lei na basagin ang isang kristal sa shield pero nabasag ang isa sa 7 life source niya. Sinabi ni Gerard na kapag binasag ang kristal sa shield ay mababasag ang life source ng gumawa nito, pero binasag pa rin ni Lei ang natitirang 3 dahil 7 naman ang life source niya. Saka nakita ni Gerard na may 3 pang natirang life source si Lei saka siya nito pinaslang. Si Zabro naman na kinakaharap nila Bianca ay nagpalabas ng mga zombie. Hinabon ng mga ito sila Bianca at Zeshia kaya nagbalak silang basagin ang violet na kristal para mapigilan ang mga zombie pero napakarami talaga ng mga ito. Dahil dito ay na-corner sila ni Zabro, saka nagpakawala ng kapangyarihan na nanghihigop ng magic power ng 2 dalaga. Ngunit di kalaunan ay nagawa ng 2 na makawala sa kapangyarihan ni Zabro, pagkatapos ay nagpalabas si Bianca ng malakas na light magic na tumapos sa kalaban. Tapos gumamit ng kapangyarihan si Bianca para maibalik sa dati ang mga tao na ginawang zombie. Samantala si Rinka naman ay nilabas ang espada at agad na gumamit ng kapangyarihan para atakihin si Sasha. Kinulong ni Misha ng yelo si Rinka tapos nagpalabas ng 2 Geo Grace Cannon si Sasha sa katinera ang kalaban. Subalit nagawa ni Rinka na makaligtas sa napakalakas na atake. Saka sumugod sa 2 at nagawang mapabagsak si Sasha. Kaya tinali siya ni Misha gamit ang ice magic, subalit agad itong nakawala at napabagsak din si Misha. At nang tatapusin na ni Rinka si Misha ay nagawa nitong mabasag ang sword, tapos lumikha siya ng replika ng Demon Castle na nagbibigay sa kanya ng malakas na kapangyarihan. Kaya nagawa ni Misha na makulong si Rinka sa kapangyarihan nitong yelo. Matapos ang labanan ay napagpasyahan nila Anos na ipamalita sa mga tao ang katotohanan sa nalalapit na pagtitipon na si Anos Voldegord ay ang tunay na Demon King. Giit ni Melheis na pinapasabi daw ng kanang kamay ni Anos na si Shin na naghihintay daw ito sa spirit realm. Saka ibinigay ni Lei ang kalahati ng espada na nakuha niya sa kalaban. Kaya binuo ito ni Anos, at naging espada na pagmamay-ari daw ni Shin. Matagal na daw itong naisabihin ni Melheis subalit hindi niya makita si Anos, dahil giit ng bida na gumagawa daw siya ng underground city para maging tirahan ng 10,000 Zeshia clones. At dahil sa mga nalaman ay nais ni Anos na magpunta sa spirit realm para makipagkita kay Shin. Kaya dinala sila lahat ni Anos sa gubat gamit ang teleportation magic, pero kasama din si Eldmed na tumatayong sensei nila kahit na isang kalaban. Dahil giit ni Eldmed na kasali daw sa kanilang expedition exam ang paghahanap sa lagusan ng spirit realm. Naghiwa-hiwalay ang grupo nang makita nila ang isang babae na gugulpihin sana ng mga matatanda kaya lumabas si Anos, dahil nakita niyang isang spirit ang babaeng nakatalukbong. Kaya pinatalsik ng bida ang mga manyak sa pader. Ang babae ay may pangalang Rina, na tinanong ng bida kung matutulungan sila nitong hanapin ang lagusan patungong spirit realm pero giit ni Rina na nawala daw ang alaala niya. Subalit sa tulong pa rin ng instinct ni Rina ay sinabi niyang lalabas lang daw ang lagusan papuntang spirit realm kung may magaganap na eclipse, ngunit nakatakdang 9 na araw pa raw bago maganap ang eclipse, pero dahil hindi na makapaghintay si Anos ay pinakilos niya ang buwan para agad na magkaroon ng eclipse. Kaya nagkaroon ng fog at nagpakita sa kanila ang mga fairy. At tagumpay silang nakarating sa mahiwagang kagubatan. Habang naglalakad ay napansin ng mga fairy na si Rina daw ay kamukha ni Great Mother Spirit Leno, subalit dagdag ng mga fairy na matagal na daw itong namatay. Naalala naman ni Misa ang sinabi ni Gerard na nanay niya daw ang Great Mother Spirit. At napatunayan ni Misa na totoo ito dahil giit ng mga fairy na kaamoy daw niya ang Great Mother Spirit. Subalit nang tanungin ni Misa kung sino ang tatay niya ay tumakbo ang mga fairy dahil bawal daw nilang sabihin. Pagkatapos ay nakita nila ang napakalaking puno saka pumasok sa gate. At sa loob ay nakita nila ang 3 hari na siyang dating kalaban ng Demon King. Nang biglang tumunog ang bell saka nawala ang pintuan, saka nagpakita ang espiritu ng puno na si Enunian na nais daw silang turuan ng kasaysayan ng mga spirits. Dahil hanggat hindi daw sila nakakapasa ay hindi sila makakalabas ng spirit realm. Dagdag pa nito na kung sino din daw ang makakapasa ay pahihintulutang makita ang Spirit King. Pagkaalis ni Enunian ay nakipagpastahan naman si Anos kay Delo na kapag nagawa daw makapasa ng buong grupo ng bida ay sasabihin ni Delo kung sino ang master nila. Subalit kung hindi nila magagawang makapasa ay kukunin daw ni Delo ang life source ni Anos.
Nagkasundo ang dalawa kaya gumawa sila ng kontrata. At para manalo sa pastahan si Anos ay tinulungan niya si Rina na maibalik ang alaala nito, subalit ang Spirit King lang ang dumagdag sa alaala niya. Kaya nagpunta sila sa gubat ng mga libro, at dito ay sabay-sabay na binasa ni Anos ang napakaraming mga libro na sa loob lang ng ilang segundo ay natapos niya na lahat. Dito rin nakita ng bida ang napilis na pahina ng isang libro na pinaghihinalaan niyang may kinalaman daw kay Rina. Tapos lahat sila ay pinilit na magbasa hanggang sa makakaya. Dumating ang araw ng pagsusulit na may palugit na 1 oras kaya seryoso ang lahat. Subalit napansin ng bida na parang kakaiba ang tanong kaya naisip niyang minanipula ito ni Delo para hindi sila makapasa. Kaya tinignan ni Anos kung ganun din ang test paper ng kasama pero sinumbong siya ni Delo kay Enyunyen na nangongopya. Ngunit hindi pinarusahan ng puno si Anos dahil tapos na pala siya sa pagsusulit. Hirap na hirap ang mga kasama sa pagsusulit kaya gumamit na ng mahika si Anos. Natapos na ang oras ng pagsusulit kaya isa-isa nang sinabi ni Enyunyen ang mga score nila at nalamang hindi nakapasa ang 3 hari. Tapos sinabi ng puno na nakakuha ng 100 scores ang buong grupo ni Anos kaya hindi makapaniwala si Delo. Kaya tinignan ni Delo ang mga sagot nila subalit nalaman niyang mali-mali ang sagot ng grupo nila Anos, pero pinaburan pa rin sila ni Enyunyen. Dahil pala sa mahika ni Anos na ipinatong sa lugar na kinaroroonan nila. At dahil nanalo sa pastahan si Anos ay nakumpirma niya kay Delo na ang master ng 3 hari ay ang Spirit King. Saka dahil nasa ilalim ng powers ni Anos si Enyunyen ay pinayagan silang lahat na magpatuloy sa susunod na pagsusulit. Ang susunod na pagsusulit ay may kinalaman sa swerte dahil ayon kay Enyunyen ay kailangan nilang mapili ang tamang pinto paakyat sa kinaroroonan ng Spirit King. Kaagad na umalis ang 3 hari, saka gumamit si Anos ng magic para maging kamukha niya ang buong grupo. Para hindi siya mapigilan ng mga kalaban na mahanap ang tamang pinto. Unang pumasok sa mga pinto ang Anos Fan Union kung saan maling mga pinto ang napili nila. Pero ang totoong Anos ay nahanap ang tamang pinto na may hagdan na papaakyat. Maging si Lei at si Misa ay nakapasok din sa tamang pinto. Sa paglalakad ng bida ay biglang sumulpot sa harapan niya si Rina, saka sinabi nito sa bida na merong lihim na lagusan papunta sa Spirit King, na kaagad ding sinabi ni Anos kila Sasha at Misha. Magkasamang naglakad sa hagdan paitaas ng puno ang dalawa, nang mahanap ni Rina ang lihim na pinto kaya pumasok sila ng bida, pagdating sa itaas ay unti-unti nang nagbabalik ang alaala ni Rina. Naramdaman ni Anos na nandoon si Histay kaya pinalabas niya ito. Sinabi ni Histay na kanina pa siya naghihintay sa bida, dahil nais niyang makiusap kay Anos na iligtas ang isa pa niyang katauhan na si Kai Hilam, at nangako naman si Anos na gagawin niya ito. Samantala binuhat na ni Lei si Misa para kaagad na makaakyat nang makakita sila ng isang pinto pero biglang nagpakita sa kanila ang hidden wolf spirit na si Geniel. Pinahintulutan sila nitong pumasok sa pinto na ipinagtaka ng dalawa, hanggang sa makita nila ang isang kastilyo kaya pumasok sila sa loob. Dito ay nakaharap nila ang Spirit King na may suot ng kagaya sa armor dati ni Lei noong nagpanggap siyang isang peking Demon King. At sinabing kailangan manalo ni Lei sa duelo para kausapin sila ng Spirit King. Gamit ang Spirit Sword ay pumayag si Lei na makipagduelo kaya nilabas na rin ng Spirit King ang sword niya. Samantala nakainkwentro din nila Anos ang isang king na si Code saka si Spirit Wolf Geniel. Giit ni Geniel na kung sino ang makakahuli sa kanya ay siya lang ang makakapasok sa loob. Ngunit gamit ang telepathy ay nakipagsabuatan si Code kay Anos. Dahil nais ni Code na siya daw ang magliligtas sa ibang mga king na nakuha ng wolf habang si Anos naman ang nais niyang makipagkita sa Spirit King. Nang magsimula ang pagsubok ay nagpalabas ng mga ilusyon si Geniel na kaagad na pinaslang ni Code. Nakipaglaban din si Anos ngunit napansin nila na pati si Rina ay nakuha na rin ng wolf. Nalaman ni Anos na kailangan niyang pumikit para makita at matamaan ang wolf, at dahil dito ay nagawa niyang matamaan si Geniel kaya nakapasa sila sa pagsubok, kasalukuyang kinakalaban ni Lei ang Spirit King, at nagawa nitong makalamang sa laban na parabang nagkaharap na sila dati. Sa gitna ng laban ay biglang lumabas ang isang fairy para tulungan ang Spirit King sa laban, pero bago pa nito matapos si Lei ay tumulong naman si Misa. Pinalabas ni Misa ang tunay niyang anyo na kamukha ni Great Spirit Leno saka pinagaling ang mga sugat ni Lei. Nagawa niyang makalagpas sa mga pinapalabas na ugat ng fairy, subalit nang makalapit ay palaging napuputol ng Spirit King ang sword ni Lei. Pero matapang pa ring nakipaglaban si Lei, at gamit ang magic power na nagmumula kay Misa ay nagawa niyang makatama ng malakas na atake. Subalit nagawa pa rin nitong mahuli si Lei, pero nang tatapusin na siya nito ay humarang si Misa kaya siya ang natusok. Nakarating na rin si Anos sa kastilyo subalit peke pala ito dahil si Delo ang naroon. Sinabi ni Delo na isa daw siya sa susubok sa bida, pero ang gagamitin lang daw nila sa duelo ay ang powers na nasa loob ng mga kristal.
Nagtagisan ang dalawa sa paggamit ng magic power na nagmumula sa kristal. Pero nakalamang sa laban si Delo dahil nakapag-summon siya ng ancient magic. Gamit ito ay inatake niya ang bida na siyang nagpaguho sa ilusyon na kastilyo. Akala ni Delo ay nanalo na siya, subalit binagsakan siya ng mahika ng bida na kahit nagmula lang sa kristal ay nagawa niyang mapalakas dahil sa karanasan. Kaya tuluyan nang natalo si Delo. Pagkatapos ay niligtas ni Anos si Lei saka na lamang kinuha ng Spirit King si Misa. At napagtanto din ni Lei na si Shin ang Spirit King dahil sa estilo ng pakikipaglaban nito. Nakarating na sa lugar sila Sasha, nang ipakita nito kay Anos ang bagong nagpapanggap na Demon King, na inakala nilang ang Spirit King dahil pareho sila ng suot na armor. At kahit isang peking Demon King ay nagawa nitong may summon ng 7 Elder Demon para pagsilbihan siya. Saka inutusan din ng peking Demon King ang lahat ng mga Pure Blood Demon na paslangin ang mga Hybrid Demon. Pero giit ni Anos na hindi ito ang Spirit King, kaya nag-teleport siya sa harap nito. Na nakitang ang katawan pala ni Misa ang gamit ng peking Demon King. Na isa daw spirit na may pangalang Avos del Havia, na siyang tinutukoy noon ni Nus Gallia na Child of God na tatapos daw sa tunay na Demon King. Inatake ng 7 Elders si Anos kaya nagbalik na siya sa kinaroroonan ng mga kaibigan. Pinagsisihan ni Lei ang pagpapakilala niya noon bilang peking Demon King dahil ginamit ito ng kalaban bilang strategy para mapasunod ang ibang mga demon. Kaya nais na nilang pigilan agad si Avos sa pagpapanggap, subalit napaligiran ng mga ugat ang palasyo dahil nais silang pigilan ni Enyunyen. Giit ng puno na hindi daw sila kailanman makakalabas dito subalit gamit ang malakas na magic ng Demon King ay walang hirap niyang nabutas ang palasyo. Ngunit sa baba ay nag-aabang pala si Nidget para pigilan sila. Sumugod sila Nidget subalit pinigilan sila ni Code, at bagamat hindi kakampi ni Anos si Code ay pinili nitong pumanig sa bida dahil sa pareho daw sila ng interes na mailigtas ang mga hybrid. Nakita din nila si Rina na sinabing iniligtas daw siya ni Code. Tinawag ni Rina ang tatlong fairy para makalabas sa Spirit Forest ngunit ayaw sila nitong tulungan dahil kailangan daw nilang protektahan si Avos del Havia na kapwa nila Spirit. Subalit dahil nagmakaawa si Rina ay pumayag ang mga ito na makadaan sila sa sikretong kuweba. Nag-teleport sila sa gate ng Del's Gate na may barrier nang makita nilang may papalabas na mga demon kaya sila nag-invisible. Subalit nang magpakita si Anos sa kanila ay lumuhad ang mga ito dahil kinikilala pala nila si Anos bilang tunay na Demon King. Sinabi ni Elio na nasa ilalim ng mahika ni Avos del Havia ang mga demon sa loob ng bayan kaya pinapas lang nila ang mga hybrid na demon, samantala ang dati naman nilang sensei na si Emilia Rodwell na ginawang isang hybrid ni Anos ay tumatakbo sa mga pure blood demon, ngunit naabutan siya kaya hinigop ng mga lalaking demon ang mahika niya. Dumating ang mga magulang ni Anos para iligtas sana si Emilia, subalit hindi nila kinaya ang magic ng mga pure blood demon. Mabuti na lang ay nakarating na sa loob sila Anos, na pinalutang ang mga pangahas na pure blood demon. Tapos ginamitan ng mahika na siyang nagpasabog sa mga katawan nito. Saka nagpunta muna sila sa bahay ni Anos para pagplanuhan ang susunod nilang gagawin. Gumawa ng lagusan si Anos papunta sa ginawa niyang underground city, kung saan nakita nilang dito nilagay ni Anos ang 10,000 Zeshia clones. Nagpunta sila sa loob ng kastilyo, para magpunta sa isang portal patungo sa underground dungeon ng Demon Castle. Pero binalaan sila ng bida na maghanda dahil baka inaabangan sila ng mga kalaban, saka nag-teleport. Kaagad silang nag-invisible pagdating sa lugar, nang makita nila ang mga demon na nagpapatrolya sa dungeon. Subalit nakita nila na dala ni Revest ang emblem ni Anos, kaya hinawakan niya ito sa balikat. Kaya nagpalusot sila Revest at Mano Sensei na mag-iimbestiga muna sa lugar, para makausap si Anos. At nakumpirma ng bida na nasa matino pa ring pag-iisip ang dalawa. Kaya nakiusap si Anos sa dalawa na tulungan siyang hanapin ng Spirit King, si Nus Gallia na sumapi kay Elgmed, at pati na rin si Avos del Havia. Dahil nais daw malaman ng bida ang katotohanan kung bakit kinakalaban na siya ng Spirit King na malamang ay si Shin na dati niyang kanang kamay. At para hindi maghinala ang ibang mga Demon Killer Revest ay nagpresenta siya na magpalagay ng mapaminsalang magic sa bida na napakasakit. Kaya agad na nagpunta ang ibang mga demon at sinabi naman ni Mano Sensei na papunta sila Anos sa itaas ng kastilyo. Pero ang totoo'y nagpunta sila Anos sa taguan ng kalawit na may kakayahang dalhin sila sa nakaraan. Sinimulan na nila ang ritual gamit ang kalawit at sa tulong ng lahat ng mga kasama ni Anos ay tagumpay sila na nakabalik 2,000 taon ang nakalipas. Kung saan nakitang naglalakad ng magkasama sila Shin at Leno. Ginamit ni Lei ang magic power niya para maitago ni Anos ang presensya niya. Nagpunta sila sa bayan nang makita na nagdiriwang ang mga tao dahil sa panahong ito ay kakasacrifice pa lang ni Anos ng sarili para magkaroon ng barrier ang mga teritoryo ng bawat nilalang.
Saka namili rin sila ng Holy Light Candy pero sila Bianca at Zeshia lang ang nagpakita. Nakita din nila sa bayan sila Leno kasama si Shin na nakamaskara para hindi malaman ng mga tao na isa siyang demon. Ngunit dahil binili lahat nila Bianca ang Holy Light Candy ay wala nang natira para kay Leno. Kaya binigyan nila Zeshia si Leno, at bilang kapalit ay binigyan sila ng cookie. Pinalabas ni Leno ang lagusan papuntang Spirit Realm para makauwi na sila ni Shin, saka naman dumating sila Anos na ginamit ang Holy Light Candy para muling mabuksan ang lagusan, at dito ay nakita nila muli na may nakitang mga halimaw na lobo ang dalawa na agad na kinalaban ni Shin, saka tinulungan nilang paslangin ang iba pang lobo na napansin ng Great Mother Spirit. Dito ay lumabas ang batang Anos at ang mga kasama niya, at nagpakilala silang mga manlalakbay. Dito ay tinanong nila si Leno kung may nalalaman ba siya tungkol sa alaala ni Rina. Kaya nalaman ni Anos kay Leno na si Rina daw ay isang love fairy. Biglang yumanig ang paligid nang magpakita ang malaking lobo na agad na pinigilan ni Lei gamit ang kamay dahil wala dito ang sword niya. Kaya nanghiram muna sila ng sword na galing kay Shin, at pagkaabot nito ay agad na napaslang ni Lei ang halimaw. Sa utos ng Great Mother Spirit ay nakita nila ang tunay na anyo ng Spirit Realm. Sinalubong sila ng mga maliliit na fairy na sinabing malapit na daw pumanaw ang lola nila kaya kaagad nila itong pinuntahan, at nakitang isa rin itong espiritu ng puno bago pa si Anyunyen. Binigyan sila nito ng tig-iisang dahon na nagtataglay ng karunungan sa pakikipaglaban. Subalit naging abo ang dahon kay Anos dahil hindi na pala nito kailangan. At maya-maya ay nagsimula ng malagas ang lahat ng mga dahon ng puno hanggang sa tuluyan na itong maglaho. Dahil sa pagkawala ng grandma nila ay nalungkot si Leno kaya tumulo ang luha nito sa lupa, at sa luha niya ipinanganak ang bago nilang espiritu ng puno na si Anyunyen. Pagpasok nila sa loob ay pinayagan sila ni Leno na dito muna matulog pansamantala. Dito ay nagpunta sila Anos sa library para hanapin ang isang libro bago pa mapilas ang pahina na hinahanap nila. Samantala sila Shin at Leno naman ay pinuntahan ng mga fairy at ng iba pang mga gods para makipaglaro. Nang puntahan sila ni Eldmed para makipag-usap. At dahil hindi alam nila Shin na sumanib si Nosgalia kay Eldmed ay napapayag niya ang dalawa na sumama sa kanya sa ilog. Tapos dito nilagyan ni Eldmed ng sumpa si Leno saka nag-summon. Pero kaagad na winasak ni Shin ang mga summon ni Eldmed. Ngunit sa kabila nito ay hindi pa rin sumuko si Eldmed kaya nahihirapan na si Leno sa kapangyarihan nito. Ngunit kahit gaano man kalakas ang kapangyarihan ni Eldmed ay saglit lang itong tinalo ni Shin dahil siya ang kanang kamay ng Demon King. Pero matapos nito ay muli siyang bumangon saka gumamit ng kapangyarihan ng isang god. Kaya nalaman nila na ang kaharap pala nila ay si Nosgalia na sumanib sa katawan ni Eldmed. Agad na tinutukan ng espada ni Shin si Nosgalia, nang magpalabas ang god ng napakaraming mga halimaw na lobo na kaagad na sumugod subalit natalo kaagad ni Shin. Binunot ni Shin ang espada na nakakapatay ng god subalit sinusubukan siyang utuin ni Nosgalia. Kaya tinira siya ni Great Spirit Leno ng kidlat. Subalit nakaligtas pa rin ito. Saka sinabi ni Nosgalia na maaari daw niyang pagkalooban ng puso si Shin kung susunod ito sa gusto niya, pero kaagad siyang tinapos ni Shin dahil hindi daw niya kailangan ng puso dahil ang nais niya lang ay ang manatiling kanang kamay ng Demon King. Pero dahil sa nalaman ni Leno ay nais niya daw tulungan si Shin para magkaroon ito ng emosyon. At ang lahat ng mga nangyari ay nakita nila Sasha at Misha. Nagpunta sila Anos at Misha sa labas ng Del's Gate para hanapin si Eldmed. Pero ang nakita nila ay si Gareth na nabihag nila Commander Davidra. Pero niligtas ito ng bida mula sa malupit na demon. Nagalit si Davidra kaya gumamit ito ng malakas na kapangyarihan hanggang sa mapagod. Pero nanatiling nakatayo ang bida, saka sinabing tigilan na ng Commander ang paghihiganti dahil wala itong magandang maidudulot sa saling lahi niya. Pero mas lalong nagalit ang demon na nagpalabas ng malaking bolang apoy, na siyang pinaglaho ng bida gamit ang Demon Eyes. Kaya napagtanto ng Commander na ang kaharap niya ay ang Demon King. Pagkatapos ay kinuha ni Anos ang Magic Sword of Destruction, na siyang ginamit niya kay Gareth para ma-reincarnate ito pagkatapos ng 2,000 taon bilang mas malakas na nilalang. Ipinakita sa nakaraan kung saan nais ni Hero Canon na makipagtulungan sa kanya si Shin para ipamalita na ang bagong pangalan ng reincarnated na Demon King ay Avos Delhavia. Para maisakatuparan niya ang plano na magpakamatay sa future bilang peking Demon King para hindi na mangamba pa ang mga tao. Hindi nagustuhan ni Shin ang plano kaya umalis siya, nang mapansin ni Hero Canon na nagiging mabait na daw si Shin mula noong palagi silang magkasama ni Leno. Dahil dito ay naisip ni Leno na in love siya kay Shin. Kaya ipinagtapat niya ang nararamdaman sa kanang kamay ng Demon King. Subalit hindi nakakaramdam ng emosyon si Shin kaya mas nais nitong magpakamatay para ma-reincarnate pagkatapos ng 2,000 taon kasabay ng Demon King.
Pero bago niya ito gawin ay pinagbigyan niya muna si Leno na magpakasal. Naganap ang kasalan habang pinapanood sila nila Anos na nagmula sa future na naka-invisible. At di kalaunan ay nagbuntis si Leno kay Misa. Saka naman binigay ni Leno ang isang pahina ng libro na siyang magiging daan daw para magkita silang muli pagkatapos ma-reincarnate ni Shin pagkatapos ng 2,000 taon. Ngunit pagkaalis ni Shin ay dumating naman sa lugar ang ulo ni Eldmed na sinaniban ni Nus Galia na sinasabing ang pinagbubuntis daw ni Leno ay anak nito. Saka pinilit ng kalaban na kuhanin ng sanggol sa loob ng tiyan ni Leno. Dahil dito ay napilitang magsama ng isang spirit si Leno para itakas ang anak sa future. Pero nagbalik pala si Shin para iligtas ang asawa niya. Pinaliwanag ni Leno kay Shin na ang anak nila ay nanggaling pala kay Nus Galia, kaya naman kapag naging mapanganib daw ito ay binili ni Leno sa asawa na siya na daw mismo ang tumapos dito. Pero giit ni Shin na poprotektahan niya daw ang anak kahit na maging kalaban pa ito ng Demon King. At ito din ang dahilan kung bakit namatay si Great Mother Spirit Leno. Pagkatapos ay nakabalik na ang grupo sa present ngunit labis silang nalungkot sa sinapit nila Shin at Leno. Habang tumatakbo ang grupo ay narinig nila ang mensahe ni Melheis na unti-unti nilang papaslangin ang mga hybrid demon hanggat hindi nagpapakita si Anos. Kaya naman inutusan ni Anos ang mga kasama na iligtas ang iba pang mga hybrid demon. Pagdating nila sa lugar ay nakitang nakapila ang mga hybrid para sa execution, saka napansin din nila Misha na nagbabantay din doon ang iba pang 7 elder demons. Nais nilang simulan ang execution sa isang dalagang hybrid subalit nagpresenta ang isang lalaki na siya na lang ang unahin nila. Nalaman nila Anos kay Mano Sensei ang lokasyon ni Avos pati ng Spirit King. Pero hindi niya daw alam kung nasaan si Nus Galia. Saka tinaliport siya ni Anos sa kinaroroonan nila Bianca. Saka naman sila nag-invisible pero nalagyan sila ng kumikinang na alikabok kaya nahanap sila ng mga demon at kaagad silang inatake. Ngunit kaagad na natalo ni Lei ang pinuno nila. Samantala tinali ni Anos ang mga sundalong demon, saka tinanggal ang brainwashing magic na ginamit sa kanila ni Avos del Havia. Tapos naghiwa-hiwalay silang tatlo sa mga lokasyon ng mga pakay nila. Nagpunta si Anos sa trono, kung saan dito niya nakita si Avos na sumanib sa katawan ni Misa. Saka nagulat si Avos dahil nandoon din pala si Lei. Kaya ipinakita ni Avos ang demon hybrid na hostage niya na siyang reincarnation pala ng batang human na si Gareth. Subalit sa kabila nito ay gumamit pa rin ng magic si Anos, kaya naman isasagawa na nila ang pagtapos kay Gareth. Kaya nagpalabas si Nihid ng malaking bolang apoy, ngunit biglang sumabog ang apoy at si Melheis ang tinamaan. Dahil si Nihid pala ay ang reincarnation naman ni Davidra at hindi rin ito tinabla ng brainwash magic ni Avos. Maging si Melheis ay sumasakit na rin ang ulo kung ano nga ba ang totoo, pero inutusan niya pa rin si Gaius na paslangin ang mga hybrid demon. Pero may isa palang babaeng hybrid ang nagtataglay ng malakas na magic kaya nagawa nitong makalaban kay Gaius. Saka tinulungan din sila ng iba pang pureblood na hindi tinabla ng brainwash. At pinagtulungan naman nila Davidra at Gareth si Melheis. Saka naman lumabas sila Sasha at Misha na nakagawa ng malaking ice castle na nagbibigay ng malakas na magic. Kaya nagawa nila na gawing mga pusa ang mga 7 elder demons na nakita din nila Anos sa bolang kristal. Subalit ipinakita ni Avos na may iba pa pala siyang bihag na mga hybrid na masasawi daw sa loob ng 5 minuto. Pero giit ng bida na marami pa daw siyang mga kakampi na nakawala sa brainwash magic ni Avos, dulot ng pagpunta ng bida sa nakaraan. Naikinainis ni Avos saka naman siya sinugod ni Lei pero nakailag. Kaya ginamitan ni Anos ng mahika ang katawan ni Avos. Tatapusin na ni Lei si Avos pero bigla namang lumabas si Shin para protektahan ng anak niyang si Misa. Giit ni Anos na ang espiritong si Avos lang daw ang tatapusin niya at ililigtas ang katawan ni Misa na sinaniban nito. Kaya nagpasalamat si Shin sa master niya. Pero dahil sa pagtataksil na nagawa niya ay nais niyang magpakamatay sa pamamagitan ng pakikipagduelo sa Demon King, na siyang nirespeto naman ni Anos. Nilagyan ni Shin ng mahika ang sword niya at ibinigay ang lahat ng makakaya sa isang atake subalit hindi nito nagawang makatagos sa kamay ni Anos. Kaya winasak ng bida ang espada. Saka sinabi ng bida na kailangang mabuhay ni Shin alang-alang kay Misa na anak nito. Kaya ibinigay ni Anos kay Shin ang tunay na espada nito. Sinugod ni Lei si Avos subalit hindi siya makalapit dahil sa kapangyarihan nito. At dahil sinapian ni Avos ang katawan ni Misa ay inaakit niya si Lei para kampihan siya nito. Ngunit biglang umilaw ang kwintas na binigay ni Lei kay Misa kaya nakakilos si Lei. Patuloy na inatake ni Lei si Avos ngunit nagawa siya nitong mapinsala. Sa kabila nito ay umatake ulit si Lei kaya gumawa ng magic shield si Avos, nang may lumabas din na mga tali na siyang umatake kay Lei dahil dumating pala doon si Eldmed na sinapian ni Nus Galia. Dahil dito ay hindi na makagalaw si Lei kaya tatapusin na siya ni Avos.
Pero nangialam sa laban nila ang ating bida. At kahit nagsasalita pa si Nus Galia ay pinatalsik niya na ito. Pipigilan sana ni Avos ang bida pero inatake naman siya ni Lei. Nilabas ni Nus Galia ang magic niya kaya muli siyang nakabalik sa orihinal na anyo. Saka pinalibutan ng magic ang paligid. Subalit hindi natakot si Anos kaya gumamit din siya ng magic. Pero si Shin ang inutusan niyang makipaglaban kaya nilabas nito ang espada. Kaya agad na umatake ang god subalit nasalag lang ni Shin. At sa isang iglap ay natusok ni Shin ang kalaban, subalit napa-atras siya dahil sa apoy, saka nagpalabas ng asul na apoy para sunugin si Shin. Sumugod muli si Shin kaya nilabas na ng god ang sword niya at nagawang matamaan ang armor ni Shin. Nang mahulog ang pahina ng librong may magic na siyang buhay ni Rina. Pero tinusok ito ng god, saka nagpalabas muli ng asul na apoy. Ngunit biglang nawala si Shin dahil kinuha pala siya ni Rina. Saka naman nag-transform si Rina bilang ang reincarnation ni Mother Spirit Leno. Saka napagpasyahan ng mag-asawa na iligtas ang anak nilang si Misa. Kaya inutusan ni Nus Galia ang espada niya na kalabanin si Shin. Habang si Leno naman ay nagsama ng mga fairy na kahit paslangin ng god ay nabubuhay lang muli. Kaya nainis si Nus Galia at pinrito sila ng buhay. Ngunit dumating din ang iba pang mga spirit para tumulong, saka binigyan ni Gigadet ng pana ang Mother Spirit na siyang ginamit nito pero walang epekto kay Nus Galia. Nagalit si Nus Galia at tuluyang napaslang ang maliliit na fairy, nang biglang magpakita ang Grandma Tree Spirit na nagawang mapatay ang apoy ni Nus Galia. Saka nagawa din itong mabuhay ulit ang maliliit na fairy at pinagkalooban si Leno ng magic power sa kanang kamay. Ginamit ito ni Leno kaya nabuo muli ang armor ni Shin, saka nilagyan ni Ligna ng tubig ang espada niya. Kaya nagawa ni Shin na masira ang mga pakpak ng god. Sumanib din pala ang Wolf Spirit kay Shin kaya nagawa nitong mag-invisible, kaya pumikit si Nus Galia para makita ang mga atake ni Shin saka nahuli ng ugat ang sword ng god. Kaya nagpalabas ito ng maraming espada pero natusok naman siya ng right hand man. Saka tuluyang nasira ni Shin ang napakaraming life source ni Nus Galia. Pero dahil mawawasak ang mundo pag nasawi si Nus Galia ay pinigilan siya ni Anos. Samantala tuloy pa rin ang paglalaban nila Lei at Avos. Tagumpay na nasira ni Avos ang pang-anim na life source ni Lei kaya may isa na lang siyang natitira. At para sa huling pagtutuos ng dalawa ay nilabas ni Lei ang kasanayan na natutunan kay Shin. At pag-atake niya ay dumipensa si Avos. Hanggang sa magawa niyang mapaghiwalay ang mga katawan nila Avos at Misa. Pero dahil dito ay parehong maglalaho sila Misa at Avos kaya nais ni Avos na muli silang magsanib pero tumanggi si Misa. Kaya umatake na ang desperadang kalaban, subalit saglit lang siyang tinalo ni Lei. Yumanig ang paligid dahil sa nangyari saka naman muling nabuhay si Avos, na tagumpay palang nakuha ang espada ni Anos. Kaya kahit saksakin siya ni Lei ay balewala lang sa kanya. At dahil napuruhan si Lei ay nais nitong paslangin si Misa kaya ginamitan niya ng malakas na apoy subalit hindi nasaktan ng dalaga dahil dumating na pala si Anos, pero dahil hawak ni Avos ang pinakamalakas na espada ay iniisip niyang magagawa niyang matalo ang bida. Nagsimula ang napakainit na bakbakan ng dalawa na walang tigil sa pag-atake para mapuksa ang katunggali. Nagawa ni Avos na mapalubog ang bida, hanggang sa tuluyan na itong maglaho. Subalit nagulat siya dahil nagawa siyang masaktan ni Anos dahil nakawala. Saka siya pinatalsik ng bida. At dahil nagipit na si Avos ay sinamon nito ang katawan ni Eldmed na sinaniban ni Nus Galia na isang god. Kasama nito ang Demon Castle na magbibigay ng lakas kay Nus Galia. Dahil sa nangyari ay nabalot ng kadiliman ang paligid saka naglaho ang kulay ng mundo, kaya sila Anos at Nus Galia lang ang nakakapag-usap. Pero napansin ni Nus Galia na hindi siya makagalaw dahil sa magic ni Anos. Dito ay nilapastangan ni Anos si Nus Galia sa pamamagitan ng pananakot niyang papaslangin ito kung hindi siya tatawa. At dahil sa takot ay tumawa si Nus Galia, pero labis niyang ikinagalit ang pangmamaliit sa kanya ng bida. Kaya sinugod niya si Anos pero nahawakan ng bida ang life source niya. At para matapos ng bida si Nus Galia nang hindi nawawasak ang mundo ay balak ilipat ni Anos ang magic ng god kay Eldmed, subalit nagkaroon muna sila ng kontrata na magiging alagad ng bida si Eldmed. Saka pinaslang ni Eldmed si Nus Galia na naging isa na lamang insekto. Pagkatapos ay nakita na rin ni Misa sa wakas ang tunay niyang ina na si Leno subalit maglalaho na rin ito kaya makabagbag damdamin ang nangyaring pamamaalam. Tapos naging isang bulaklak si Leno na napunta sa kamay ni Shin. Dumating ang bida na sinasabing kailangan ma-reincarnate ni Misa dahil sa naglaho na ang kalahati ng source niya na si Avos. Kaya naman inutusan ni Anos si Lei na gamitin ang Spirit God Sword kay Misa bago pa sumunod na maglaho ang dalagang spirit, at sa tulong ng magic ni Anos ay kinuha niya ang bulaklak sa kamay ni Shin, kaya nagawa niyang ma-revive si Great Mother Spirit Leno,
pati na ang anak nitong si Misa na ngayon ay isa ng ganap na pure spirit. Pagkatapos ng mga naganap ay nagkaroon ng malaking pagtitipon, saka nabawi na rin ng bida ang pamamahala sa 7 Elder Demons. Nagsalita ang bida sa harap ng kaharian, na pinarangalan sila Hero Canon, Great Mother Spirit Leno, Right Hand Manshin, at pati na rin si Misa. Sa araw din na ito idiniklara ng bida na mula ngayon ay magkakapantay na ang estado ng mga pure blood at mga hybrid demons. Umupo sa trono si Anos nang puntahan siya ng magkapatid dahil nagtataka sila kung paano sila nakasurvive gayong nasa labas ang Son of Ruin. Giit ni Anos na ito ay dahil hindi sila itinuturing na kalaban ng Son of Ruin. Na kahit ang bida ay hindi din maalala kung bakit, dahil may nawawalang parte sa alaala niya, kaya naman naisip ng bida na kagagawan ito ng kalaban.